Yun si Ate Charing na sa China pa rin ito. Ah, Mabuti na lang at ang kanyang kapatid na babae, siya mismo ang nag-alaga sa kanya sa China. Ay, mahirap pag na ospital ka, wala ka namang kamag-anak talaga na yun ang tututok sa iyo sa pag-alaga while ikaw ay nasa ospital. Yes, ayan. Oh, sinusubuan siya ng kanyang sister. Ayan. Mabuti na lang, ayan. Basta siyan si Ate Charing talaga, lumalaban talaga yan guys. As in. Hmm. Yan ang kanyang pagkain. February, nandoon na pala si Ate Charing. Doon siya nag New Year sa excuse, sa China. Kasi New Year man ito ng China. Diba ang New Year ng China is February. Ayan. Tapos guys, alam nyo, para masimulan na si Ate Charing ng kanyang treatment, biruin nyo guys, mismo yung doktor ni Ate Charing, si Dr. Lee, pinautang pa siya ng pera. 50,000. As in. 50,000. Pinautang siya para lang tuloy-tuloy ng kanyang treatment. Ang bait talaga ng mga doktor niya. Kaya nga si Ate Charing kahit, di ba guys, pag ikaw ay may pamilya kang na hospital, hindi basta-basta sa hospital. Talaga, malaki talaga ang gastusin sa iyong medical treatment. Pero si Ate Charing guys, nakabayad ang kanyang mga utang. Kaya lagi ko nga inulit-ulit. May utang yan siya kay Madam Wakwat at saka sa kaibigan ni Madam Wakwat or kanya ba yung kamag-anak. Nabayaran ni Ate Charing. So sabi ko nga, kung ako lang ay nagsubra ang aking budget, kahit hindi kami kilala ni Ate Charing, magbigay ako kahit kunti lang. Ayan. Pinasok na siya sa treatment area ng Zinhachu Hospital. Ayan. Ano na siya, pinasok na yan siya. Yan, siya Ate Charing. Tapos ito 1 week na siya dito sa China Hospital sa Guangzhou, China for treatment ni Ate Charing. Mayroon din siyang mga ka-roommate sa China Hospital na mga Pinoy. Yes. Ito yung si Ate Charing ay okay pa talaga guys. Ito. Yan. Sa bukid yan. Tingnan mo naman ang bukid niya guys. Sa hangin pa lang. Mailalim ng puno. Ayan, nagkainan sila dyan. Ito yung time na pa si Ate Charing okay pa. 3 years ago na ito. Ito yung mga itsura niya. I-mix lang ating mga video guys ha. Oo. Tapos ito yung dumating na sila si Ate Charing sa hospital. Ito yon na sinundo talaga sila ng doktor, si Dr. Lee. Ayan, yan doktor yan. Yan ang sinundo kay Ate Charing sa airport. Yes. Ang bait nga eh. O tingnan mo guys. Aywan ko kung kumain ba si Charing ng durian sa China. May durian din sila doon. Ayan o. May pinapakita siyang cherry.
at saka ano ba yan, cherry, at saka yan, ano yung tawag yan, melon yata, ayan. Yan, yung kamay ni Ate Charing guys, kung nakikita nyo guys, hindi na masyadong makahawak. Melon yata yan, watermelon yung kinain niya. Yan. Pero kung watermelon guys, sa pagkakaalam ko, sa akin lang ha, parang bawal din yan. Blueberry pala yun at saka blackberry. Yung isang hinawakan niya. Parang bawal din yan na makakain ka ng ganun kasi para kang nabibinat. Ewan ko lang. Sa tingin ko lang. Kaya hindi lahat ng prutas talaga sa tingin ko lang ha, hindi talaga lahat ng prutas advisable na kainin sa pasyente. Pero hindi naman siya papakainin niya kung hindi allowed ng doktor. Yun na nga. Hindi tayo doktor guys. Ayan, kumain na si Ate Charing. Siyempre, nandun siya sa China. Ang pagkain niya ay mga Chinese foods. Ayan. Oranges doon. So, yung yung kaibigan ko na taga USA, ang daming oranges. Uy, Diyos ko day. Sangkatutak talaga dito sa atin sa Pinas. Ang mahal. As in. Yan. Ito yung buhay ni Ate Charing sa China. Ito yung time na papunta pa lang siya sa China. Ito si Ate Charing. Talaga guys, pumunta siya ng China para maggamot lang. Ito na yun. Ito na yung 2 months na ni Ate Charing sa China. Grabe no? Nakasurvive talaga siya sa mga medical treatment doon sa kanyang sarili, lalo yung chemo. Ngayon guys, yung nangyari kay Ate Charing. So, si Ate Charing ay pumanaw na. Ay, hindi pa siya pumanaw. Nung na-admit siya galing na siya ng China, tapos after mga 2 weeks yata, or 1 week ba yun, ba 2 weeks, nagkasakit siya ulit. Dito na siya sa Pinas. Ang kwan daw is, ang totoong rason is, hindi siya makahinga. Kaya dinala siya sa Chunghwa. Ngayon guys, nung makita nila na very critical na naman si Ate Charing, ang ginawa nila guys, yung bahay na naipundar ni Ate Charing sa bukid, yung nasa 560 square meter. Medyo malaki din yung bahay niya, although simple lang. Pero ang naka-advantage is yung lupa is maluwang. Malaki, 560 square meter something. Ipinagbili nila ng 3 million. Pero negotiable pa yan. May nagtatanong na. Kasi nga, top of the hill at saka mayroong daanan na concrete, at saka malapit sa dagat. Maganda talaga ang environment ng kanyang bahay. Ito yun, pinagpabili. Yan, ang daanan papunta sa taas. Yan. Nasa taas niyan ang kanyang bahay. Kaya guys, ito ay pasilip na lang tayo sa mga naiwang mga alaala ni Ate Charing na kaibigan natin, although hindi natin siya nakita na personal, but then sa kanyang naaliw niya tayo lahat sa pamagitan ng kanyang videos, kaya tangkilikin na din natin minsan. Okay, thank you very much. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Maring Vlog. Thank you, bye bye.